Let's read together the Word of God that is taken from Colossians chapter 1, verses 12 to 14. Verse 12, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Message of the Lord is entitled Kingdom Living. Paano ba tayo dapat mamuhay now that we are children of the kingdom of God? Tingnan natin ang salita ng Panginoon so that we will be enlightened. We all know that tayong lahat are passing in this earth at ang ating buhay ay doon sa nakatalaga sa kaharian ng Diyos. So today, let's see paano dito? The kingdom living, how we are to live now that we are children of God. So nakita natin na ang Panginoong Hesus ang sinugo ng Diyos sa atin at ang kalooban ng Diyos Ama. Yun ang kanyang mission na ginawa niya nang siya ay nabuhay dito on earth. At ano nga ang will niya, ang kalooban ng Diyos Ama, yun ang kanyang mission. Na He will die on the cross, sa kanyang kamatayan sa krus, na dalhin niya ang ating kasalanan sa kanyang katawan. At yun nga, ang kanyang kamatayan, hinubad niya ang kanyang pagkatao, siya ay namatay, at yun ang kalooban ng Ama para tayong lahat na naligaw ng landas, tayong lahat na malayo sa Diyos, ay magkaroon ng buhay at mailapit ng Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang anak. So the time na ang Panginoong Hesus ay He ascended to heaven, after na magawa niya na ang kanyang mission dito, He died on the cross. After 3 days, He resurrected. At ito nga yung time na siya ay umakyat sa langit after 50 days. On the Pentecost, He resurrected to heaven. At ito na nga yung time na siya ay He was enthroned in heaven. Sabi doon sa Bible, after He had provided purification for sin, sino ang provide niya ng purification for sin? Tayong lahat. After He had provided for sin, He sat down at the majesty in heaven, at the right hand of the majesty in heaven. At siya yung enthroned in the heaven, enthroned, ang throne niya ay nasa langit, at siya ang naghahari in heaven. So, kaya yung kanyang paghari ay walang hanggan. At sa pamagitan ng Panginoong Hesus, ang tao ay nagkaroon ng kaligtasan. Because the only way para ang tayo makarating sa Diyos Ama ay sa pamagitan ng Panginoong Hesus. So, He is enthroned in heaven. Pero, sabi niya, paano ba natin maunawan ang kingdom? Nasaan ba ang kingdom ng Diyos? Ano ba ang kaharian ng Diyos? Nasaan ang kaharian ng Diyos? Ang una-una, ang kaharian ng Diyos ay nasa langit. God is enthroned in heaven, kaya ang kaharian niya ay nasa langit. In Psalm 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. So, who is the king? Jesus is the king. He is throned in heaven. Ang kanyang kaharian, ang kanyang trono ay nasa langit. Kaya siya ang may namumuno sa langit, sa lupa. At makikita natin siya ang may kapangyarihan sa lahat ng namumuno dito sa lupa. Siya ang naglalagay ng mga may kapangyarihan sa lahat ng bansa, sa ang nag-aalis. Siya yung may kapangyarihan sa lahat. Amen? He is enthroned in heaven. Pero ang isa pa, where is the Lord? Where is the kingdom of heaven? The Pharisees one time, they asked Jesus, sabi niya, Teacher, kailan niyo po ba tawag dito? Ito pala, now when He was asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come. Ang mga Pariseyo nagtanong kay Jesus, sabi niya, kailan niyo po ba, guro, teacher, tatatag ang kaharian ng Diyos? Nagtanong ang mga Pharisees sa Kanya. Pero Jesus said, He answered them and He said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. So, kung sinasabi ni Lord Jesus, ang kaharian daw ng Diyos, walang palatandaan kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Pero ang katotohanan, ang sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ng bawat isang nananalig sa Kanya. So,
ang kaharian ng Diyos nasa langit, ganun din ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Kapag tinanggap natin si Jesus, siya yung hari. Si Jesus ay hari. Kaya pag tayo ay tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, ang kaharian ng Diyos ay nasa ating mga puso. Kaya wag daw tayo maniniwala na pag sinabing nandun ang kaharian ng Diyos, nandun ang kaharian, walang palatandaan. Because nga ang kingdom ni Lord ay nasa puso natin. Siya ay nananahan sa atin. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kasi nga, the Son of God ay tumira sa atin, nananahan sa atin, kaya tayo tinatawag na mga born-again Christian. Kaya tayo tinatawag na mga anak ng Diyos kasi ang Son of God ay tumira sa atin. Maliban na ang anak ng Diyos ay tumira sa atin, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Only the way for us to become children of God, ang way para tayo ay makabilang sa kaharian ng Diyos, ay ito nga, si Jesus Christ ay tanggapin natin na Panginoon na tagapagligtas. Kaya tayo mga anak ng Diyos, nasabi sa salita ng Diyos, nilinis na tayo. Paano tayo nilinis ng Diyos? Ng kanyang dugo. At yung nung dumating sa atin ang Spirit ni Christ, tayo hinugasan na ng banal na Espiritu, kaya tayo ay nagkaroon ng panibagong buhay. At yun ang dahilan, kaya tayo isinilang na muli sa pamagitan ng Holy Spirit. Isinilang tayo. So, ibig sabihin pala, tayo mga anak ng Diyos, tayo ay isinilang sa Espiritu. Tayo ay may bagong buhay sa Espiritu. Because Jesus, the Spirit of Christ, lives in us. Kaya yun ang sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Ngayon, kung ang kaharian ng Diyos ay nasa atin, sabi ng Lord, paano ba daw tayo mamumuhay in this kingdom? Paano tayo dapat mamuhay now that we are members of the kingdom of God? So tandaan natin, nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus, meron na tayong change of authority. Ang sabi sa Bible, sa Colossians 1 verse 13, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of His Son, in whom we have redemption through His blood and forgiveness of sin. Kasi itong unang ginawa sa atin, niredeem tayo sa ating makasalanan. Tinubos tayo ni Lord sa ating makasalanan. Kaya when the Lord Jesus Christ, nakipag-isa tayo sa Kanya, we are one with Him in Spirit. And so, yung pagtanggap natin sa Panginoong Jesus, the moment na tayo tumanggap sa Panginoong Jesus, ang sabi sa salita ng Diyos, dinelivered na tayo, nirescue na tayo ng Diyos. Saan? Sa power of the kingdom of darkness. The power of darkness, at inilipat na daw tayo sa kingdom ng kanyang anak. So yun ang pinakamalaking ginawa ng Panginoon sa atin. Dati tayo ay under ng rulership ni Satan. Under tayo ng headship ni Satan, under ng dominion of darkness. Kaya tayo ay, yung pag tayo ay under ni Satan, yung darkness nire-represent ni tayo, alipin tayo ng sin. At ang sin nga, ito ang nagiging dahilan na ang tao ay dumating sa kamatayan. Kaya pumasok ang kamatayan sa atin. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, kapag tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus as our Lord and Savior, tayo daw ay inilipat na sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. Inilipat na tayo. Nirescue na tayo. Kaya now that we are in Christ Jesus, we have new master. Meron tayong change of authority. Meron tayong bagong master. At tayo ay under ng headship, under ng rulership ni Jesus Christ. Kaya pag tayo ay mga anak ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, ang kapangyarihan din natin. Kasi di ba sabi sa salita ng Diyos, ibinigay ko ang lahat ng kapangyarihan. All powers and authority I have given to my Son. Eh sino ba ang tinanggap natin? Ang bugtong na anak. Kaya ang kapangyarihan niya ay nasa atin. Ang lakas niya ay nasa atin. Ang wisdom niya ay nasa atin. Yung kanyang tagumpay, lagi tayong tagumpay sa pangalan ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay mga anak na ng Diyos, di ba ang reason bakit dumating dito si Jesus? To destroy the devil's work. Unang-una, dumating si Jesus Christ to destroy the devil's work. At pagkatapos na i-destroy niya si Satan, bakit na-destroy si Satan? Because Satan thought na he already defeated Jesus Christ. Nung si Jesus Christ ay namatay, Satan thought na natalo niya na si Jesus. Pero Jesus Christ after 3 days, He was resurrected, He is alive. And so, kaya nga sinasabi ni Jesus, I have come for judgment, for the prince of this world, for judgment. Kaya nung si Jesus Christ resurrected from the grave,
at siya'y nabubuhay ngayon, si Satan ay tinanggalan niya na ng kapangyarihan. He is under our feet. At kaya nga, yung sinasabi natin na Jesus came to destroy the work of Satan because si Jesus ay nasa atin. Yung kanyang kabanalan, yung kanyang kalikasan ay nasa atin. Yung kanyang presensya ay nasa atin. Yung ating sinful nature ay pinapalitan ni Jesus ng kanyang nature na divine. Kaya the moment tinanggap natin si Jesus, dinestroy na ni Jesus Christ ang power of sin sa atin. Kaya tayo, sinasabi doon na tayong lahat ay dinestroy natin ang kapangyarihan ni Satan. Because nga, ang divine nature ni Jesus ang tinanggap natin. Patuloy tayong, although hindi yan biglaan, palagi pa rin tayo niyang sinasanctify, pero hanggat natin sa atin si Jesus, tayo ay palagi niyang nililinis. Ano pa ang isa? Dahilan na tayo ay, tayong lahat ay dinidestroy with the new authority, dinidestroy natin ang works ni Satan because nga, meron na tayong power and authority. At sa pamagitan ng kapangyarihan ni Panginoong Sus na tinanggap natin, we can command. We can always rebuke the enemy, kung ano man ang mga ginagawa sa atin ng panggugulo ng kaaway, pwede nating gamitin ang ating power and authority na binigay ng Panginoon sa atin. Diba? Sabi nga sa salita ng Panginoon Sus, I have given you power and authority to trample down snakes and scorpions. Sino yung snakes and scorpions? Si Satan and all his demons. To trample down snakes and scorpions. At ang pangako ng Panginoon Sus, nothing can harm you. Kaya kapag tayo ay nag-rebuke sa kanya, kay Satan, sa anumang gawa ni Satan, wala siyang option kundi ang umalis, lumayas, at iwanan tayo. Kaya kung ano man yung mga nagtitrigger sa atin or yung mga ini-inject ng kaaway sa atin, lalo na kasi si Satan yan, naggagawa kasi siya ng situation, nagkikreate siya ng mga circumstances para tayo ay magalit, para tayo ay manghina, para tayo ay mag-doubt sa Panginoon, para tayo ay ma-depress, para tayo ay mag-worry. Yan ang work ni Satan. Diba? Kasi nasabi sa Bible, si Jesus Christ, the enemy comes only to steal, to kill, and to destroy. Pero ang sabi ni Jesus, I have come to give you life and to have it abundantly. So ano ang dinidestroy ni Satan? Yung life na ibinigay sa atin ni Jesus. I have come to give you life. Pero si Satan, ang dinidestroy niya yung life na yon. Kaya gumagawa siya ng paraan para tayo yung life na ibinigay sa atin ni Jesus, lalo na yung eternal life natin, yun ang pilit na winawasak ng kaaway sa atin. Kaya kapag tayo ay may galit, nararamdaman natin na nagwo-worry tayo, part ng prayer natin yan, na kailangan nating mag-destroy ng gawa ng diablo sa buhay natin. Kasi iba-ibang klase ng prayer. Meron tayong mga persistent prayer, meron tayong prayer of authority. Ito nga kung paano tayo nagwawasak ng gawa ng diablo sa buhay natin. Meron tayong prayer of intercession, nag-i-intercede tayo in behalf of other people. Nagpe-pray tayo ng nagpe-pray tayo in the spirit, yung nag-groan tayo in the spirit. Pero may prayer tayo na tinatawag na prayer na authority, kung saan winawasak natin ang gawa ng Satanas, winawasak natin ang gawa ng diablo. For example, alam natin na tayo nanghihina na, may mga doubt na pumapasok sa atin, kailangan natin talagang wasakin ang gawa ng diablo. Kasi the reason na dumating si Jesus Christ sa atin, dahil tayo ay kapartner ng Diyos para wasakin ang gawa ng diablo. Ayaw ng Diyos na tayo ay hindi niya magamit sa gawain na ito. Kasi si Jesus Christ nga, diba, in the New Testament, makikita natin si Jesus Christ ay maraming mga Bible and verses sa Bible na dinestroy niya talaga ang gawa ni Satan. Yung mga taong inalipin ng kaaway, ng sakit, he rebuked the fever sa taong may sakit, yung biyanan ni Peter. He rebuked the fever. Get out in the name of Jesus. Ano pa? Ang binasak niya yung mga bagyo. Diba, nung Jesus Christ and His disciples, they were going somewhere at dumating ang malakas na bagyo, storm. Ano sabi ni Jesus din? Stop. He rebuked din itong mga storm na to.
At iba't ibang klase ng mga sakit na dala nitong mga espiritu na ito na hindi napapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon ang winasak ni Jesus. Sa Old Testament, hindi natin makikita ang ganung mga turo. Pero it is only dumating lang nung dumating na si Jesus. Kasi nga, all power and authority is given, kaninong pangalan? In the name of Jesus. Kaya pag natin sasaan si Jesus, meron tayong kapangyarihan sa Kanya. Kaya nga, yung hipag ko, kapag ka siya ay naniningil kasi siya, marami silang sinisingil mga collection nila. Magte-text yan sa akin, Sel, ipag-pray mo ako na yung mga tao na lalapitan namin, hindi sila. Kasi minsan, di ba, hindi mo alam ang mga taong lalapitan mo, sila pa ang sisingilin, sila magrereklamo, sila magagalit. Ay, magpapapray yan sa akin, sis, pag-pray mo ako. Tapos, yan, sabi ko, tinuturuan ko siya, sabi ko, mag-pray ka ng ganito, in the name of Jesus, binawasa ko ang espiritu ng pagmumura, espiritu ng pagrereklamo. Sabi ko, i-command mo yan, in the name of Jesus, binawasa ko, sinisira kita. I rebuke you, I bind and break you, espiritu ng pagrereklamo, espiritu ng galit, espiritu ng pagmumura. So, ganun din tayo. Kung ano ang mga nakikita natin na works of Satan sa ating mga buhay, simulan natin na wasakin ang gawa ng diablo sa pamagitan ng paggamit ng bawat kong authority sa atin na ibinigay ni Jesus. Amen? Kung tayo ay natitrigger magalit, espiritu ng galit, lumayas ka. Ako kasi maaga akong nagising, pero one time maraming beses na nag-set ka na ng alarm clock, papatayin mo ang alarm clock, mahihiga ka na naman. Ang ginagawa ko, winawasa ko na kaagad, bago pa lang ako matulog, humiga, I rebuke you, espiritu na maaaring manghimasok sa akin, humadlang sa paggising ko sa umaga para magsamba sa Panginoon. I bind you, I break you, layas, hindi kita tinatanggap. So lahat ng power na authority natin, gamitin natin. Kailangan natin na wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway. At it takes time lang na matuto tayong gumawa ng ganito. At yung power and authority na yan, binibigay yan sa atin ni Lord dahil nga, hindi dahil tayo ay magaling, kundi dahil yung authority nasa atin, si Jesus Christ. Hindi dahil tayo ay magaling, hindi dahil tayo ay malakas, powerful, hindi. Dahil ang diablo, ang kaaway, ay sumusuko lamang yan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hindi dahil sa pangalan natin, hindi dahil sa lakas natin. It is only by the name of Jesus that we can command the devil to go. Amen? Dahil tayo nga ay mga anak na ng Diyos. May power and authority tayo. We have the new master. We have the new authority na binigay sa atin ng Diyos. So now, na tayong lahat, as we grow in ang ating relationship kay Jesus, ang tanging paraan lamang para ma-enjoy natin yung ating kingdom living, para ma-enjoy natin yung living in the kingdom of God, dahil tayo ngay members na ng kingdom of God, is ito ay sa pamagitan ng ating right relationship kay Jesus. So unang-una, dapat maintindihan natin ang ating right relationship with Jesus. Maintindihan natin na si Jesus Christ ay ating Savior. We cannot know God the Father or as a friend, unang-una kung hindi tayo magkakaroon ng full revelation na si Jesus Christ ay ang ating Savior. Kasi yun yung unang-una. Without first maunawa natin na si Jesus Christ ay Savior natin, at yun nga, siya ay Savior dahil nga tayo ay iniligtas ni Jesus doon sa kapangyarihan ni Satan. Kaya ang tao ay dapat makarating lahat kay Jesus. Kasi wala makakapagligtas sa tao kundi si Jesus lang. Kaya nga dito sabi dito, Acts 5:31, God exalted Him to His own right hand as Prince and Savior, that He might bring Israel to repentance and forgive their sins. Ito yung kauna-unahan ng relationship kay Jesus. Our relationship kay Jesus, unang-una, is a Savior. At ang lahat ng tao kailangan makarating kay Jesus. Dapat maunawaan nilang siya lamang ang tagapagligtas natin. Bakit tayo dapat makarating kay Jesus as Savior? Kasi may judgment. May wrath of God na darating. At sinasabi nga ng Panginoong Sus, yung galit at puot niya
ay ibubuhos niya sa mga tao na hindi kumikilala sa Kanya, sa mga tao na hindi nananalig sa Kanya. Lalo na pagdating ng Great Revelation, lalo na pagdating ng Antichrist, na kahit na binigyan mo na ng pagkakataon na i-share ang mabuting balita, binigyan mo na ng pagkakataon na tanggapin ng Panginoong Sus, pero matigas pa rin ang ulo, ang sabi ng Panginoong Sus, there will be coming judgment. At yung judgment na ibubuhos yan ng Panginoong Sus. At matindi ang dadanasin ng tao na wala sa Panginoong Sus. Hindi kayang ubusin, hindi kayang nating maunawaan yung great judgment na yun na paparating. At yan nga ay during the Great Revelation. Sa ngayon, wala tayo dyan, pero ang lahat ng tao ay binibigyan ng chance na tanggapin ang Panginoong Sus. Now na tayo ay hindi pa dumarating, si Jesus ay hindi pa dumarating, itong period natin na ito, sinasabi sa Bible, ito ay period of grace. Kung saan ang lahat ng tao ay binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi sa kasalanan at tanggapin ang Panginoong Sus bilang Lord and Savior. Amen. Bakit ang tao ay kailangan dumating? Matanggap ang Panginoong Sus as Savior? Yun nga, the power of, because ang kapangyarihan ni Satan. Dahil lang wala kay Lord, ay nasa kapangyarihan niya ng kaaway. Ang lahat ng taong wala kay Jesus, they are all under sa kingdom pa ni Satan. Pero now, tayong lahat ay inilipat na nga. Yun ang dahilan kaya tayo ay tinatanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior. Pero sa atin now, dahil tayo ay nasa human pa rin, may mga attack si Satan sa atin na ginagawa. Pero yun nga sabi ko, yung authority natin, tandaan natin na kung paano, ito rin ang sinasabi ko palagi sa hipag ko. Kasi nga, meron silang yung financially, sila, dahil sa pandemic, na wala silang masyadong makolek na pera, pero may kailangan silang mga bayaran, malaki. Pero ang lagi kong sinasabi sa kanya, kung paano ang mga Israelita ay pinalaya ng Diyos sa kamay ng mga Israelita. Diba? At sila ay iniligtas ng Diyos, itinawid sila sa dagat na pula. Sabi ko, ganyan din ang gagawin sa iyo ng Diyos. Kasi yung ginawa, yung lahat ng nangyayari sa kanya, yung siya ay financially down, tapos talagang ina-attack ng kaaway. At marami siyang, alam mo yun, may takot. Pero sabi ko, tandaan mo kung paano iniligtas ng Diyos ang Israelita, iniligtas at itinawid sa dagat na pula. You will see the deliverance that the Lord will make sa'yo. Diba nung ang mga Israelita, sabi niya, nung malapit na hinahabol na sila ng mga Pharaoh, sabi niya, si Moses sabi niya, huwag kayong umiyak, huwag kayong matakot, but be still and see the deliverance will do sa atin. Ayun ang sinasabi ko sa ipag ko, tandaan mo, gagawa, may kaparaanan ang Diyos. May kaparaanan ng Diyos sa lahat ng oras. Maraming kaparaanan si Lord. At tayo lang ay magtiwala kay Lord. But God, tanda natin, we will see the deliverance that God will make sa iyo. Kaya unti-unti talaga, may mga dumarating na nagbabayad, merong pinaprepare namin yung isang property, magbenta para makabayad siya sa mga utang. Pero yun nga, ang kaparaanan, ang lahat ng kaparaanan ay nasa Panginoon Jesus lamang. Ano pa? Savior, kailangan kasi nga, may judgment ang God, tayo ay under ng Satan, kaya kailangan natin makarating kay Savior. At ang isa pa, yung ating daw mga sarili. Nung wala ang Panginoon sa atin, sabi sa Bible, tayong lahat ay mga disobedient, tayo ay mga foolish, tayo ay naligaw ng landas, tayo ay anong tawag dito? In-enjoy natin yung mga lustful at mga ibang banang klase ng pleasure, mga mundo. At tayo nga daw, nung dumating ang Panginoong Sus, niligtas niya na tayo sa masamang takbo ng isipan. Kaya yung salita ng Panginoong Sus lamang ang nakapagre-renew ng ating isip. Without the Word of God, darkened ang isip natin. Darkened ang mind natin. Kaya tayo ay under ng kaaway. Kasi nga wala pa ang katotohanan sa atin. Pero nung dumating ang light ng kanyang salita, tayong lahat ay unti-unting binago ni Lord, unti-unting tayong nakakasunod sa Panginoong Jesus. Amen?
Yun ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. So, ano pa, yung relationship natin, para na ma-enjoy natin yung kingdom living, yung living in the kingdom, ay sa pamagitan ng right relationship with Jesus as Savior at pangalawa, as King. Kaya pag sinabi nating Lord, di ba kapag tayo ay may amo dito, yung mga amo natin sa lupa, kung ano ang sinasabi ng amo sa atin, yun ang ginagawa natin. Ganon din si Lord bilang Lord, and our King. We are under and we are subject sa kanyang rulership, sa ating King. In 1 Corinthians 8 verse 6, sabi dito, "Yet for us there is one God, the Father of whom are all things, and we for Him, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we live." So Jesus Christ is the King. Siya yung hari. Nagkahari siya sa atin. Pero pagdating ng millennial kingdom, wala nang mga hari, wala nang mga presidente, wala nang emperor. Kasi Jesus Christ will reign, siya yung magiging hari. Sabi nga tayo, mamumuno rin kasama niya. Pero ngayon, as a king, as the Lord na tinanggap natin, ang ating kingdom living, ma-enjoy natin yan. Na-enjoy natin ang right relationship kay Jesus as our Lord dahil nga yung ating unang-una tinitingnan niya ang obedience sa atin. Pagsunod sa atin. So, tingnan natin ang life ng mga ito. So, we are citizen of this kingdom. At si Jesus Christ is our model citizen. Ano ba ang life ni Jesus? Bakit ba sinasabi natin na siya ang model citizen? We are citizen of this kingdom. In Philippians 2 verse 5, "In whom, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus." Relationship with one another, ibig sabihin, yung ating relationship with one another, may papakita natin ang buhay ng Panginoong Jesus. At ito nga daw ang dapat maging mindset natin, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used for his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So as model citizen, si Jesus Christ, siya na yung hari. Siya ang hari of the kingdom. Pero ang ipinakita niya sa atin is yung pagiging servant. At yun nga yung sa kanyang day-to-day life, sa buhay ng Panginoon Jesus, ipinakita ng buhay ng Panginoon Jesus sa atin na ang buhay, kung paano tayo mamuhay katulad niya, or yung buhay na kailangan nating ipamuhay as children of the kingdom of God ay katulad ng Panginoong Jesus. At ito nga, it's all about pleasing God. Yung pagiging katulad ng Panginoong Jesus as a servant of God. Amen. Yun yung sinasabi ni Lord Jesus. Ito yung kailangan natin na magimay sa buhay. Magiging servant. Sa atin kasi bilang mga tao, pag sinabi nating servant, parang we consider servant na mababa, or parang pag servant hindi tayo komportable. Kasi nga pag servant kasi, it seems na parang tayo inferior to others. Pero sa Bible, ang itinuturo ni Lord ay life of a servant. Tingnan natin ang life ni Mary Magdalene. Kasi nga, kapag sinasabi natin ng servant, parang tayo nga inferior sa others. Pero sa Bible, ito ang itinuro ng Panginoon. Kaya nga sa kanyang kamatayan sa krus, hinubad niya ang kanyang pagkatao. Siya ay Diyos, pero nagkatawang tao siya, namuhay siya na katulad natin. Bilang Diyos, nasa kanya ang lahat, ang kaharian ay nasa kanya. Pero ang ginawa niya ay hinubad niya ang kanyang pagkatao para mamatay para sa atin. At yun yung example na itinuturo ng Diyos para sa atin. In our relationship with Christ, bilang citizenship of the kingdom of God, pumapasok tayo sa master and servant relationship. Sino yung master natin? Si Jesus. He is our king. He is our master. At ang servant, sino yung servant? Tayo yung mga servant. Kaya pag tayo ay mga anak ng Diyos, pumapasok tayo sa master and servant relationship. Pero merong
tingnan natin yung servant na sinasabi nga, merong example na sinasabi si Lord. Kapag tayo pumasok sa master and servant relationship, sabi dito, kapag tayo ay servant ni Lord, there is freedom. In slavery, unang-una, there is freedom. Tignan natin in Romans 6 verse 22. But now have been set free from sin and having become slaves of God. Diba? Sino to? Slaves of God. Itong pagiging servant, slaves of God. You have your fruit to holiness and the end, everlasting life. So, sa ating pagiging servant, or katulad sa sinasabi sa salita ng Panginoon, ito nga daw, kapag tayo ay naging slaves na ni God, ang nagiging bunga nito ay holiness and everlasting life. Katulad for example ni Mary Magdalene. Diba ang life ni Mary Magdalene, siya ay isang prostitute. At nung siya ay prostitute, na-meet niya ang Panginoong Hesus. Alam natin ang buhay ng prostitute, di ba? Maaring siya ay isolated, maaring siya ay may mga taong nagre-reject sa kanya. Kasi syempre ang mga tao is judgmental. Ang mga tao ay, alam mo yon na iba-iba kung anong maaring sinasabi sa kanyang tao kasi nga siya isang prostitute. Pero noong nakarating siya kay Jesus, noong natanggap niya si Jesus Christ as Lord and Savior, naging servant siya ni Lord. Siya ay nabago ang kanyang buhay, totally transform ang kanyang buhay. At itong si Mary Magdalene, prostitute siya, pinagaling siya ni Jesus sa karamdaman. At the same time, sabi sa Bible, siya, kinas out sa kanya 7 demons. At nung siya ay natanggap niya ang kagalingan sa kanya, siya ay lumaya from 7 demons. Nung si Jesus Christ ay dumating sa kanilang bahay, nung dumating siya sa bahay ni Lazarus, kapatid, hindi ang lumuhod sa Panginoong Hesus at maghambol ng kanyang sarili. At anong ginawa niya? Yung mamahaling pabango, ibinuhos niya sa paa ni Jesus at umiiyak siya doon. Nakita niya yung kanyang paghambol, nakita niya yung kanyang humility sa Panginoong Hesus. At ang buhay niya, kaya nga sinasabi doon, yung kapatid niya si Martha, nung nandun si Jesus, abalang-abala siya sa maraming gawain in preparing para sa pagkain ni Jesus. Pero ang ginawa naman ni Mary, siya ay nag-spend ng oras lamang kay Jesus, listening sa pagtuturo ni Jesus. Siya ay walang ginawa kundi umupo lamang siya sa paanan ni Jesus at naghintay siya ng mga sinasabi ni Jesus. Naghintay siya kung ano mga tinuturo ni Jesus. Kasi naranasan niya personally yung pagbabago na ginawa sa kanya ni Jesus. Na dati, slave siya sa kasalanan, pero nang when Jesus Christ dumating sa kanya, naging slave siya ni Lord, slaves of God, at siya has been set free from sin. Kaya nakita natin ang life ni Mary. Pag binasa natin ang Bible, si Mary ay kasama ng mga disciples at ni Jesus nangaral ng salita ng Panginoon Jesus. At pag sinundan natin ang Bible, si Mary, nung si Jesus Christ ay nilitis, nandoon si Mary. Nung si Jesus Christ ay pinako sa krus, nandoon din si Mary Magdalene. At pagkatapos, noong si Jesus Christ, nung ay inilibing na, itong si Mary Magdalene, siya rin pumunta rin siya sa tomb. Binisita niya itong yung tomb, yung libingan ni Jesus. At nung nakita niya na wala na doon si Jesus, siya rin ang kauna-unahan na si Jesus Christ ay nag-reveal din sa kanya. Siya yung kauna-unahan na si Jesus Christ ay nagpakita kay Mary Magdalene. Kasi ang life niya talaga, totally binago ng Panginoon. At yung kanyang pagbabago, hindi niya na tinalikdan ang luma niyang pamumuhay. Nung siya ay binago ng Panginoon, totally binago siya ng Panginoon at siya ay naglingkod sa Panginoon. Kaya yung life ni Jesus Christ na siya ay nabago from paglilitis kay Jesus, sa pangaral ni Jesus, hanggang mamatay, hanggang sa libingan, nandun si Mary Magdalene. Kaya unang nagpakita sa kanya si Jesus nung siya'y namatay. Kasi nga, yung kanyang buhay talaga, pinakita niya ang love niya sa Panginoong Jesus. Dahil naranasan niya ang kapatawaran ng kasalanan, naging marumi ang pamumuhay niya, pero binago siya ng Panginoon. Kaya tayo rin, in slavery, kapag tayo ay dating mga malayo kay Lord, pero by the power and the grace of Jesus Christ, we have been made anew, and tayong lahat ay mga bago ng nilalang kay Jesus.
Kaya mararanasan natin talaga ang pag-ibig ng Panginoon sa atin araw-araw. Mararanasan natin ang grace ni Jesus Christ. At ito nga ang bunga, the fruit of holiness and to the end everlasting life. Kaya yung everlasting life, process yan hanggang matagpuan natin, hanggang matanggap natin yung in everlasting life na ito pagdating ng Panginoon. Kaya daily sinasanctify pa rin tayo ni Lord. May mga times tayo na nawawala tayo sa hindi natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon Jesus, na bumabalik sa atin yung mga dati nating pero kapag lagi naman tayong tinutuwid ng Panginoon Jesus, at yun nga, lagi tayong sinasanctify ni Lord. So a master-servant relationship, pag tayo ay pumasok sa master-servant relationship as member of the kingdom of God, members ng kingdom ni Lord, in humility, meron namang exaltation. Tingnan natin ito, humility, katulad ni Jesus, di ba? Siya yung sinasabi natin ng model citizen natin, she humbled himself. So Matthew 18 verse 4 sabi dito, therefore whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one little child like this in my name receives me. So, nung time ng mga disciple, kasama nila si Jesus, may mga dinala sa kanilang bata kay Jesus. Ito namang mga disciple, dahil nga sila yung nangangalaga kay Jesus, siguro maaring ayaw nilang ma-disturb si Jesus, tinanggal nila, inilayo nila yung mga bata kay Jesus. Pero si Jesus, anong sabi niya? Do not forbid the children to come to me, for such is the kingdom of God. Kaya daw kung tayo daw ay hindi tutulad sa mga bata, na may faith na katulad ng bata, hindi daw tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ano ba ang example ng mga bata? Kasi nga ang mga bata, hindi naman sila makakapaligo on their own, di ba? Mga 2, 3 years old, 4 years old, hindi sila makakaligo sa kanilang sarili. Hindi sila makakapasok ng kanilang sarili lang kung wala ang mga parents. Hindi sila makakakain ng kanilang sarili lamang kung wala ang mga parents. Ibig sabihin, very dependent ang mga bata sa parents. So, parang sa atin, iyahalin tulad yan, sa pagpasok daw natin sa kaharian ng Diyos, kailangan meron tayong ganong klaseng faith na dependent tayo kay Lord. Do tayo itumanggap na sa Panginoon Jesus as our Lord and Savior, kailangan nagdidepend pa rin tayo sa Kanya palagi. For example, Lord, tulungan mo ako, kakausapin ko itong taong ito. Pangunahan mo ako para makausap ko siya. Yung bang dependency natin ay lagi natin kinakausap ang Diyos at hinihingi natin ang gabay ng Panginoon sa atin. Na parang mga bata tayo, Lord, anak mo ako, alam kong hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako hayaang magkasala dito. So, ganun yung dependency natin bilang parang mga anak, may childhood faith tayo. Lord, anak mo ako. Anak mo ako, Lord, kung hindi ito para sa akin, itong lalaki na ito, putulin mo ito. Diba? Kung hindi ito para sa akin, kung hindi ito tinalaga mo sa akin, putulin mo ang relasyon ko dito. Diba? Parang nagdidepend tayo kay Lord Kasi nga parang alam ni Lord ang past and present kung anong magiging hinaharap natin dito sa lalaki na ito. So, ganun pagiging, Lord, tulungan mo ako. Bubuksan ko ba ang negosyo na ito? Makikipag-partner ba ako sa lalaki na ito o sa babae na ito para sa business na ito? So, yun yung dependency na hinihingi ng Panginoon sa atin. Kasi nga kasama natin si Lord. Kaya kapag kinausap natin si Lord, ida-direct niya tayo. Hindi man natin naririnig ang tinig niya, pero alam mo yun, kumikilos talaga si Lord. Kapag sinabi natin na putulin mo ito, or kung hindi ito tamang partner para sa business ko, alam mo yun, hindi natin naririnig ang tinig niya, pero gumagawa siya ng paraan para maputol, para maharang, mahadlangan, kung ano man yung mga pinagpe-pray natin. Kasi nga, God is a powerful God, God is a knowing God. Yun yung sinasabi natin na dependent tayo kay Lord as mga child. At yung pagpasok natin sa kingdom of God, parang child din tayo kasi nga, ang mga bata is tumatanggap lang sila kung anong binibigay ng parents. So, ganun din tayo kapag tayo ay mga anak ng Diyos, naniniwala tayo na si Jesus Christ is ating Panginoon tagapagligtas without any doubt, without any question. At tayong lahat ay makakapasok sa kaharian ng Diyos kasi nga tayo ay merong little faith, may child faith tayo na hinihingi ng Diyos sa atin. Amen. So,
Yan yung magiging greatest tayo in the kingdom of God. Ibig sabihin, makasama natin ang Diyos sa kanyang kaharian. Pagdating ng araw na tayo ay dumakad, na meron tayong faith katulad ng mga bata. Ano pa? In submission, there is authority. Ano ibig sabihin ito? Kapag tayo doon ay submissive, surrender, meron tayong authority. In Luke 7 verse 7, sabi dito, therefore, I did not even, ito kasi isang centurion. Centurion isang mataas na opisyal. At sinasabi dito ng centurion, lumapit siya kasi kay Jesus. Sabi niya, Lord, yung aking alipin ata yun, hindi ko matanda kung alipin o anak, sabi niya, may sakit. So lumapit siya kay Jesus para humingi ng kagalingan doon sa alipin niya, sa kanyang alipin sa bahay, or servant sa bahay. Sabi niya, Luke 7 verse 7, therefore I did not even think myself worthy to come to you. Anong lumapit siya kay Jesus, sabi niya, sabi ng Panginoong Jesus, basahin ko lang, therefore I did not even think myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. For I also am a man placed under authority, having soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and to one another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. So sinabi ng Panginoong Jesus na pumunta tayo, papagalingin siya. Pero sabi ng servant nitong centurion, sabi niya, hindi niya na po kailangan pumunta sa bahay. Sabihin niyo na lamang na magaling na itong servant ko at nananalig akong gagaling na siya. Ibig sabihin nito, tayo daw kapag tayo ay may submission si Jesus, itong centurion na ito, nag-submit kasi siya kay Jesus, di ba? Nag-submit siya kay Jesus. Kung anong sinabi ni Jesus, nag-submit siya. Kaya siya din, bilang centurion, sinasabi niya dito, may mga official siya. Siya ay official, pero may mga tao siya under sa kanya. Kaya kapag tayo daw ay naging submissive kay Jesus, tayo ay sumunod kay Jesus, naging may surrendered heart tayo kay Jesus, may exercise natin yung ating authority, higit lalo. Kasi kung tayo, di ba, binigyan nga tayo ng power and authority ni Lord. Pero kung tayo naman ay hindi submissive kay Lord, kung tayo ay rebellious, at hindi tayo gumagawa hindi tayo namumuhay, katulad ng pansus, hindi natin ma-exercise ang power and authority natin. Kailangan tayo ay submissive kay Lord. Para lalo nating makumand ang mga gawa, mawasak ang lahat ng gawa ng kaaway sa atin, unang-una dapat tayo ay submissive tayo kay Lord. Kasi meron kaming time na nag-deliverance kami. Yung time na nag-deliverance kami, dahil nga hindi siya fully surrendered, inano siya ng kaaway, yung tawag dito, inaccuse din siya. Inano siya, sabi, paano tayo makakapagpalayas ng masamang espiritu sa atin kung at the same time, yung isang area sa buhay natin na pinapalayas natin siya, hindi naman natin pa na-fully surrender sa kanya. Diba? For example, tawag dito, nagpapalayas ka something na magnanakaw, espiritu ng pagnanakaw, umalis ka, pero ikaw ang life mo is nagnanakaw ka pa rin, hindi ka pa rin nagpo-fully surrender sa pagnanakaw, hindi mo mapapalayas ang tao na yon. Espiritu ng pagnanakaw, lumayas ka, hindi kita tinatanggap. Pero alam mo, yung heart mo, yung puso mo, yung buhay mo, meron ka pa rin maliliit na bagay na kinukuha. Yung authority mo, hindi magmamanifest. Yung command ay hindi tatanggapin ng kaway. Sabi niya, paano mo ko papalayasin? Ay magkakampi tayo. So, ibig sabihin, kailangan ang authority natin, yung ating submission sa authority ay nandoon. Sino yung authority natin? Si Jesus. Kailangan meron tayong submissive heart kay Jesus para ma-practice natin or mag-manifest sa atin yung authority natin. Kailangan fully surrender tayo. Amen? Kaya katulad ditong centurion na ito, katulad ng official na ito, nag-manifest sa kanya yung authority lalo because nga siya ay surrender kay Jesus. So ganun din, yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin, na tayo magkaroon ng surrendered heart so that yung ating authority ay ma-apply natin sa ating mga buhay.
Amen? So, in our master and servant relationship, ito yung tinuturo sa atin, we must always be humble. Magkaroon tayo ng heart of a servant. At tayo ay heart of humility and heart of submission. And last, tingnan natin sis, ano pa, now that we are kingdom of God, we are enjoying the presence of God, tayo yung mga anak ng Diyos, ang hinihingi ng Panginoon sa atin, ito nga, yung obedience and submission kay God. Paano ba natin the best may ang ating obedience kay God? Sabi sa 1 John 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. So yung ating love sa Panginoong Sus, madi-display natin or madi-demonstrate natin sa pamagitan ng ating pagsunod sa Panginoon. Yun ang command ni Lord. Sabi ng Panginoon Sus, if you love me, obey my command. Kaya yung ating obedience and submission kay God, mapapakita natin yan, pag-ibig natin sa Lord sa pamagitan ng ating pag-obey sa Kanya. At yun ang nais ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Lord. If you obey me, you will obey my command. If you love me, you will obey my commands. At ito yung commands ni Lord, sabi niya, hindi burdensome. Kasi binibigyan tayo ng grace ni Lord para makasunod tayo sa Kanya. Amen? Yung grace ng Panginoon ay nasa atin, available siya sa atin any moment, anytime. Kaya ako pumunta dito, hindi ko alam kung na-testify ko na ito. Bago ako pumunta dito, wala pa talaga akong ready pera. Meron lang akong pera, 7,000. Di ba nga, pupunta ako dito para, hindi ko alam kung ano dadatnan ko dito. Parang, di ba sa Abraham, pumunta ka, lisanin mo ang bayan mo. Pumunta ka sa lugar na pupuntahan mo, parang ganon. So, hindi ko alam. Tapos, ito pa, wala man akong pera. Wala akong ipon kasi nga, overstay ako sa Dubai. So, yung mga pera ko lamang, isapat lamang sa Pero, sabi ko, Lord, ikaw mag-provide sa akin. I will obey your pero ikaw mag-provide sa akin. So, 1 week na, ang pera ko pa lang is 7,000. Yes. 7,000 pesos. Pambili ko ng ticket. Pero ang may ticket na ako sa Malaysia kasi ang pagpunta ko kasi dadaan ng Malaysia kasi nung time na yun, mahirap pumunta dumaan nata ng UAE to Qatar. So daan kami ng Malaysia pero may ticket na ako Malaysia. Kasi nga si Bishop ang nag-provide noon sa akin. Ang punta ko lang to Qatar, yun yung wala pa akong ticket. Pagkatapos noon, meron akong passbook. Ang passbook na yun, may laman 3,000. Sabi ko, bago ako malis, i-withdraw ko na ito. Nung pag-withdraw ko, pumunta ako sa bangko. Pagpunta ko sa bangko, sabi ng teller, sige ma'am, i-withdraw niyo na po ba ito lahat? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, sige, pa-update niyo po muna. Pumunta ako doon sa kasi yung balance ko na yung 3,000, noong last na balance ko nung umuwi ako ng Pilipinas, 3,000. Tapos nung nagpunta ako sa teller, sabi niya, sige ma'am, pa-update niyo muna. Nung pagka-update ko, binigay sa akin ng passbook. Nakita ko, hindi lang pala 3,000 ang laman ng passbook ko. Kasi nung bumalik ako from Pilipinas, nagbakasyon, hindi ko alam talaga, may mga nag-deposit pala ako na hindi ko na sa talaga natandaan. Kasi after 5 years ako umuwi nun eh. O 5 years or kasi nga na-overstay ako nun, may laman pala ang pera, yung bangko, yung passbook ko. Tuwan-tuwa talaga ako. Sabi ko, ang galing naman. Grabe talaga, hindi ko talaga in-expect na may pera pala ako. Tapos yun, bago umalis, ang parents ko naman, sinuportahan din niya ako, binigyan niya ako ng pera. Kaya, wala talaga. Pag sumunod tayo kay Lord, nakahanda na talaga pala. Lahat ng kailangan natin, nakahanda na. Kailangan lang talaga nating mag-obey. Kasi ganun pala talaga si Lord. Yung matitest talaga natin talaga ang faithfulness ni Lord kapag nag-step tayo ng ating obedience sa Kanya. Minsan lang, aanuin tayo ng kaaway. Parang gagawin niya na ang pera ay yung magiging test sa atin. Wala kang pera, susunod ka ba kay Lord? Pero may utos nga si Lord, pupunta ka dyan eh. Pero yun nga, kapag tayo nag-step in obedience kay God, makikita pala natin talaga ang power ni Lord. Makikita natin ang miracles ni Lord. Hindi mo talaga ine-expect. Merong pala talaga si Lord na provision sa lahat. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya at manalig sa Kanya. At yung kaaway nga, ginagamit niya lang ang pera para tayo harangan sa anumang mga plano ni Lord sa atin. Pero kapag tayo mga anak ng Diyos, nanalig tayo sa Kanya,
ang Panginoong Jesus gumagawa talaga millions of ways ang paraan niya sa atin para i-provide niya ang ating pangailangan. Amen? Now that we are children of God and we are enjoying the kingdom living, we are living as kingdom. Yung paghahari ng Diyos ay nasa atin. Tandaan natin tayo mga anak ng Diyos. The King, Jesus Christ is the King, is living sa atin. Kaya tayo mga prinsesa. Nasabi nga ni Carly, tayo mga prinsesa ng Diyos. Mayaman tayo. Ang lahat ng kailangan natin ay nasa kaharian ng Diyos. Kaya anuman ang kailangan natin, we continue to trust in God at enjoy natin ang presence natin every day, every morning. Sambahin natin ang Diyos na dakila, ang ating tagapagligtas. Huwag nating sisimulan ang araw natin na hindi tayo nananalangin, sumasamba sa Jesus. Kasi yun lamang talaga ang way para tayo ay hindi tayo atake ng kaaway. Para tayo ay laging tagumpay sa ating mga buhay. Malagi tayong sumamba sa Panginoon, mag-aral tayo ng Kanyang salita at manalig tayo sa Kanya. Amen?